Miss na miss eh, ayan. At anong napag-usapan ninyong dalawa? Alam mo, halos hindi, basta yan, pisil lang sa akin. Pagkatapos, nagbabanding silang magkakapatid. O, diba? Napakagandang tignan na nagbabanding ang magkakapatid. At maganda rin tignan, ikaw nakita ko na rin nangiti ngayon. Hindi laging pag nag-uusap tayo, umiiyak ka. Naiiyak pa rin ako lagi. Tears of joy na yan. Oo naman. Oo. So, ikaw ba mismo nagluto? Nung mga kinain nyo nung hapunan? Na malengke, pero may mga kasambahay naman ako na mabait ng Diyos. Nabigyan ako ng medyo marunong-runong magluto. Kaya kahapon, medyo na malengke lang ako. Tapos binitawan ko na sa kanila. Pero dyan siya mananatili o hahanapan nyo siya ng lugar? Wala pa kaming plano. Walang Hindi plano. pa namin nalalaman kung ano ang magiging gusto niyang gawin, di ba? Siyempre naman, 15 taon at 4 na buwan. Ano naman ang... Wala pa. Tsaka, siyempre, lahat ng media, gusto pa rin siyang makausap, gusto siyang makita. So, parang ipinamamahagi muna namin siya sa mga tao na hindi naman talaga nalalaman kung sino talaga si Hubert Webb. So, parang hindi nyo pa siya talaga nasosolo Hindi, 100%? wala pa talaga, Arnold. Talagang wala pa. Pero nung una nyo siyang nayakap sa bilangguan, anong unang-unang sinabi sa inyo ni Hubert? Alam mo, Arnold, sa dami ng newsman nung nagpunta ako sa jail, Oo. hindi ko na alam na yung anak ko pala yung kayakap ko eh. Kasi bigla na lang na-blanco na naman yung ulo ko. Ba't ang dami-daming tao? Parang, di ba? Ano yung realidad na ito? Okay. At ngayon, Laya, uunahin nyo muna siya sa mga media o iba pang nais makapanayam siya bago nyo masolo? Oo kasi kaninang umaga, for the first time, sabi ko nga sa kanya, nag-aalmusal tayo first time, ha? Yun siguro ang kanina yun ang parang nagdoon. Tapos, kanina, ginising ko lang, tinignan ko kung gising, gising na. Sabi ko, ang tuwalya mo na andyan. Yung ganun lang ba? Kasi siyempre, hindi naman niya alam itong bahay ko. Ngayon pa lang siya Nakarating, oh. Nakita niyo ba na nibago siya dahil iba nga siyempre yung sistema sa loob ng bilangguan? Ang remark niya sa akin, Ma'am, alam mo ba? Sabi niya ganyan, itong bahay, wala pa ata sa isang maliit na yung iniikutan ko doon. Natural. Sabi ko, nasa jail ka ganoon. So, kay Mang Lauro naman po, siguro napanood niyo naman po yung kanyang mga hinanakit, Ma'am Beth, at anong masasabi niyo sa kanya? Kasi ang umihingi rin siya ng tulungan din daw siya na kung hindi nga yung anak ninyo at mga kasama niya ang gumawa sa kanya mag-iina, sino yung hinahanap niya? Alam mo, Arnold, yan ay trabaho ng ating mga kapulisan, hindi ba? Dapat magtulong-tulong talaga, nahanapin talaga kung sino ang nagbigay ng ganitong pagdudusa sa aming lahat. Sa aming lahat. Opo. At talagang maling-mali talaga yung mga nagdiin sa mga taong walang kasalanan. Alam mo, Arnold, pag tinignan mo yung ibang buhay ng mga nakasama niya sa loob, na sa aking puso ako'y naniniwala na walang kasalanan dahil sa hindi sila magkakakilala, nasira na halos, nangayayat na lahat. Talagang, parang, ewan ko kung paanong mapapalitan. Kaming mag-anak, bagamat kami ay kilala ng maraming tao, si Hubert maswerte pa rin kasi may ina, may ama, may kapatid, na talagang laging naandyan. Nandyan kami, di ba? Paano yung mga wala, na talagang kawawa sila talaga. Sila talaga ang nakakaawa. Okay. Nabanggit yun yung mga nagdiin sa anak mo, Ma'am Beth, si Jessica Alfaro, napatawan niyo na ba? At kaugnay ng pagkakakulong sa anak niyo ng 15 years? Hindi ko binigyan pansin si Jessica Alfaro Kasi kung si Jessica Alfaro magsasalita ng gano'n, meron naman niyang mga nagbunsod sa kanya o mga may kapangyarihan na nagbunsod sa kanya para magsinungaling Okay. Dapat ang tignan natin, sino nagbigay ng lakas ng loob sa kanya para gumawa ng ganitong napakalaking kasinungaling. Ngayon ba naisip niyo bakit nangyari sa pamilya niyo to, Ma'am Beth? Alam mo, pag binasa mo yun, iisipin mo na lang siguro para bigyan kami ng lakas ng Diyos. Para subukan kung gaano kalaki ang aming faith sa Kanya. Na kahit ganito katagal, at the end of the day,
mananalo ang kabutihan, hindi ang kasamaan. Okay. Ma'am Beth, mensahe ho sa ilan sa mga kababayan natin na medyo hindi po natuwa dito sa desisyon ng Supreme Court. Wala naman ho akong masasabi sa inyo kung di sana po basahin ninyo ang mga ebidensya. Pagkatapos, pag hindi na ho kayo galit dahil sa napakasamang krimen na nangyari, di baka sakaling pumasok ang katotohanan sa kanila. At maging isa sila sa talagang pag-iigtingin yung ating justice system. Hindi yung basta't na lang tayo makapagturo ng isang, yan may kasalanan, yan ay may kasalanan. Pag nakita yung front page, yan eh. Yung subliminal message ba? Sana ho matuto tayong magbasa. Lalo na ngayon na marami ng tao, napakarami na ngayong mga krimen na nangyayari, matuto po tayong magbasa. Hindi lang para sa, di ba, pag nagbasa tayo, yan na yan eh. Hindi ganoon eh. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Okay. Good morning, Mrs. Elizabeth Webb, ang ina po ni Hubert. Samantala, balikan naman natin ang mahalagang pangyayari sa kaso ng Visconde Massacre sa nakalipas na halos 2 dekada. Narito ang report. June 30, 1991. Sa tahanan ito ng mga Visconde sa BF Homes, isang exclusive village sa Parañaque, naganap ang karumal-dumal na krimen na mananatili pa ring usap-usapan makalipas ang halos 2 dekada. Ang inang si Estelita Nicolas Visconde na tinaling parang baboy gamit ang isang electrical cord. Dagtamo ng di bababa sa 12 saksak. 11 sa kanyang kaliwang dibdib, 8 rito, tago sa puso, baga at atay. Ang nooy 7 taong gulang na si Jennifer Visconde, anak ni Estrelita, nagtamo ng 19 na saksak. Kinakitaan din siya ng mga defensive wound sa braso at malalalim na saksak sa likod. Indikasyon na posibleng nanlaban siya pero nasaksak ng tangkaing tumakas. Pero ang inikutan ng kontrobersya ay ang nangyari sa nooy 18 anyos na si Carmela. Gaya ng kanyang ina, tinali ring parang baboy si Carmela. Ang kanyang bibig, binusala ng punda. Dagtamo rin siya ng 9 na saksak at ginahasa. Ang brutal na krimeng ito ang isa sa mga nagpatindi ng sigaw noon para ibalik ang bitay sa bansa. Taong 1995, lumantad ang star witness na si Jessica Alfaro at inakusahang mga salarin sa karumal-dumal na krimen ang 8 lalaking galing sa mga prominenteng pamilya. Itinuro niyang pangunahing suspect si Hubert Webb, anak ni nooy Senator Freddie Webb. Pinangalanan niya rin sina Antonio Tony Boy Lejano, anak ng aktres na si Pinky De Leon, Michael Gatchalian, Hospicio Pike Fernandez, Peter Estrada, Miguel Rodriguez, Artemio Dong Ventura at Joey Filart. Sina Ventura at Filart nanatiling at large. Sa testimonya ni Alfaro, sinabi niyang pakana umano ni Webb ang pag-gang rape kay Carmela. Sinagundahan si Alfaro ng salaysay ng isang kasambahay ng mga Webb na nagdiin din kay Hubert. Kinasuhan ng rape at homicide sina Webb, pero giit ni Webb, nasa Amerika siya nang mangyari ang krimen. Dagpakita ang kampo ni Hubert nang kuha niya sa Amerika na may petsang malapit sa petsa ng krimen. At passport niya na may tatak na umalis siya sa Pilipinas bago mangyari ang krimen at nakabalik lamang mahigit 1 taon matapos ang krimen. Gayunman, isinantabi ito ng hukom. January 2000, hinatulang guilty si Webb at iba pang akusado at sinentensyahan ang habang buhay ng pagkabilanggo. Dito lang Abril, pinayagan ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni Webb na magsagawa ng DNA test sa similyang nakuha kay Carmela. Pero sabi ng NBI na i-turn over na raw nila ito sa Parañaque RTC noon pang 1996. Ang sagot dyan ng Parañaque RTC, walang isinumiting semen sample sa kanila ang NBI. Kaya naman itong Oktubre, isinantabi na ng kataas-taasang hukuma ng utos nito para sa DNA analysis. Kasunod nito ay naghain ng kampo ni Webb ng motion para maabsuelto na si Webb. At tuluyan na ngang inabsuelto at pinalaya si Hubert at iba pang nahatulan. Sa kanilang paglaya, may mga nagsasabing natuldukan na ang Visconde Massacre case. Pero nakamit na nga ba ang katarungan? O tuluyan na rin itong nailibing tulad ng mag-iinang Estrelita, Carmela at Jennifer Visconde?
Halos 140 sasakyan nagkarambola sa China. 发生在江安河大桥附近。 Mga nominado para sa 68 Golden Globe Awards, inanunsyo na. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Misis, ang mop ba na gamit mo ay kaya ang hamon ng basang sahig? Isang misis na nabibitin sa kanyang basahan ang ipapakilala natin sa Scotch-Brite Super Drying Mop. Alam na naman natin na kilala ang Scotch-Brite bilang scrubbing pad expert. Pero meron din Scotch-Brite Mop na magaling ipanglinis ng sahig. Kaya tara't puntahan na natin ang isang misis para sa isang cleaning challenge gamit ang isang super mop. Misis! Hi, Susie! Hello po, Misis! Ano po pangalan nila? Ako po si Luningning. Luningning, pag naglilinis ka ng sahig, saka pinaka nahirapan. Ako po pag kailangan tuyuin yung likod ng rep o basta masikip yung space na kailangan ko punasan, kaso hindi ko